Nanginginig ang kamay ni Vincent Rocos habang ibinababa niya ang cellphone. 1 oras. Binigyan siya ni Doña Celia Monteverde ng 1 oras para ayusin ang lahat, kundi ay tapos na siya. Ang salitang tapos na mula sa isang Monteverde ay hindi lang nangangahulugang pagkatanggal sa trabaho. Ito ay isang hatol, isang sumpa na wawasak sa lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 10 taon. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang marangyang hallway ng Monteverde Grand Hotel, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila unti-unting lumiliit at sumisikip sa paligid niya. Isabela Cruz, ang pangunahing bituin sa kasal ng taon, ang sentro ng pinakamalaking event sa kasaysayan ng hotel, bigla na lang nag-back out 1 oras bago magsimula ang reception. Hindi maaari. Bulong ni Vincent sa sarili. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. Mabilis niyang pinindot ang numero ng kanyang assistant. Carla, tawagan mo ang lahat sa listahan. Kahit sino, sabihin mo triple the talent fee. I don't care, just get me a singer. Sumandal siya sa pader na nababalutan ng seda. Pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Nakikita na niya ang pagbagsak ng lahat. Ang mga pangarap na binuo niya mula sa pagiging isang mahirap na taga-probinsya, ang pangakong binitawan niya sa kanyang yumaong ama, lahat ay maglalahong parang bula. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila nalulunod sa makapal na karpet. Nadaanan niya ang bukana ng Grand Ballroom, kung saan ang mga bisitang nakagawn at barong ay nagtatawanan. Walang kamalay-malay sa kaguluhang nangyayari sa likod ng entablado. Sila ang mga taong hinangaan niya, ang mundong pinilit niyang pasukin. At ngayon, ang mundong yon ay malapit ng magbagsak ng pinto sa kanyang mukha. Lumiko siya sa isang pasilyo patungo sa service area, isang lugar na bihirang puntahan ng mga bisita. Dito, ang amoy ng champagne ay napapalitan ng amoy ng sabon at pagkain. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya ng milagro. At doon, sa gitna ng ingay ng sarili niyang pag-aalala, may narinig siya. Isang tinig. Payapa, malungkot, at hindi maikakailang napakaganda. Huminto si Vincent. Saan nanggagaling iyon? Hindi ito tunog ng isang professional na mga awit na nagpa-practice. Iba ito. Mas totoo. Mas may kaluluwa. Sinundan niya ang tunog na nagmula sa bahagyang nakabukas na pinto ng dishwashing area. Ang lugar kung saan ang karangyaan ng hotel ay nagtatapos at ang tunay na trabaho ay nagsisimula. Dahan-dahan, sumilip siya sa siwang. Sa loob, sa gitna ng mga naglalakihang lababo at mga rack ng bagong hugas na pinggan, ay may isang babaeng nakatalikod. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng staff. Payat ang kanyang pangangatawan habang marahan niyang pinupunasan ng isang kopita ng alak. Umaawit siya ng halos pabulong. Isang lumang kundiman, isang awit ng pangungulila at pag-asa. Hindi naiintindihan ni Vincent ang bawat salita, pero naramdaman niya ang bawat nota. Tila huminto ang mundo sa paligid niya. Nawala ang boses ni Doña Celia sa kanyang isip. Nawala ang takot. Ang tanging nanatili ay ang tinig na yon. Isang tinig na parang alon sa gabi. Mahinahon pero may dalang lakas na kayang bumasag ng bato. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw. Nakatingin sa babaeng yon na walang kamalay-malay na ang kanyang simpleng pag-awit ay naging isang liwanag sa pinakamadilim na oras ng buhay ni Vincent. Isang ideyang napakadelikado at halos kabaliwan, pero sa puntong iyon, wala na siyang pakialam. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Lumingon ang babae, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita ang event director na nakatayo sa kanyang harapan. Agad siyang napayuko, hinawakan ng mahigpit ang baso na kanyang pinupunasan. Naglakad si Vincent palapit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya.
puno ng isang bagong determinasyon. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang mapanganib na katiyakan. "Miss," sabi niya, ang kanyang boses ay mabilis at puno ng bigat. Tumingala ang babae, ang takot ay bakas sa kanyang mukha. "Sir, pasensya na po." Umiling si Vincent. Pinutol ang anumang sasabihin nito. "Wala ng oras. Kailangan kong kumanta ka para sa akin. Ngayon din." Nabitawan ni Lyra ang kopitang pinupunasan niya. Mabuti na lang at sa ibabaw ng isang tumpok ng basahan ito, bumagsak. Hindi man lang niya narinig ang kalansing. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib na parang gustong kumawala mula sa loob. Si Sir Vincent Roxas, ang halos hindi maabot na event director, nakatayo sa harapan niya sa loob ng dishwashing area at hinihiling nitong kumanta siya. "Sir," halos pabulong na sabi ni Lyra, agad na yumuko para damputin ang baso. Nanginginig ang kanyang mga daliri. "Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya." Hindi yung pag-awit mo," mabilis na sabi ni Vincent. Ang kanyang boses ay may halong pagmamadali na hindi pa naririnig ni Lyra dati. "I mean, I need you to sing. Sa stage. Sa harap ng mga bisita." Napatingala si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Saglit siyang natahimik. Pilit na pinoproseso ang mga salitang binitawan nito. Baka nabibingi lang siya. O baka nababaliw na si Sir Vincent. "Sir, nagkakamali po kayo." Halos hindi lumabas na sabi niya, umiling-iling. "Tagahugas lang po ako dito. Hindi po ako kumakanta." "Pero narinig kita," giit ni Vincent. "May bayad. Malaking bayad. Please, Miss Lyra." "Tama? Lyra May Santos?" Tumangulang siya, hindi makapagsalita. Alam pala nito ang pangalan niya. Ang kaalamang yon ay mas lalong nagpataranta sa kanya. Pakiramdam ni Lyra ay nalulunod siya. Ang mga pader ng maliit na silid na yon ay tila papalapit sa kanya. Ang lalaking ito, na bahagi ng isang mundong makikinang at perpekto, ay hinihila siya palabas mula sa kanyang anino. At natatakot siya. Sobrang natatakot siya sa liwanag. "Hindi ko po kaya, sir. Pasensya na po talaga." Iyon lang ang naisagot niya bago mabilis na tumalikod. Nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga plato. Iyon ang kanyang paraan para tapusin ang usapan. Isang malinaw na mensahe. "Hanggang dito lang ako. Ito ang mundo ko. Huwag mo akong hilahin palabas." Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Vincent, isang tunog ng pagkatalo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mga yabag nito papalayo. Nang masiguro niyang wala na ito, napasandal si Lyra sa lababo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ang kasal ng mga Monteverde, ang magkanta sa harap ng daan-daang mayayaman at makapangyarihang tao. Siya, si Lyra na taga Baseco, isang biro na kahit sa panaginip ay hindi niya magagawang isipin. Pagkatapos ng kanyang shift, sumakay si Lyra sa jeepney pauwi. Habang tinatahak ng sasakyan ng EDSA, tanaw niya mula sa bintana ang matatayog na gusali ng Makati. Ang mga ilaw nito ay kumikinang na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Iyon ang mundo ni Sir Vincent. Isang mundo ng mga pangarap na natupad. Unti-unti, ang mga kumikinang na gusali ay napalitan ng mga gusgusing bubong. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng hotel ay napalitan ng mainit at maalinsangang hangin na may amoy ng dagat at usok. Ito ang kanyang mundo. Baseco Compound. Dito, ang mga pangarap ay hindi kasing taas ng mga skyscraper. Ang mga pangarap dito ay kasing simple ng magkaroon ng sapat na pagkain para sa hapunan o ang makatapos ang mga bata sa pag-aaral. Pagpasok niya sa kanilang maliit na barong-barong, naabutan niya ang kanyang ina na marahang hinahaplos ang likod ng kanyang bunsong kapatid, si Bunso.
Ang kanyang pinakamamahal na si Bunso, na 7 pa lang ang edad. Umubo ito. Isang ubo na mahina ngunit mabigat. Isang tunog na parang mga pako na tumutusok sa puso ni Lyra sa tuwing naririnig niya. "Kumusta ang pakiramdam mo, Bunso?" tanong niya. Umupo sa tabi nito at hinawakan ng mainit nitong noo. Ngumiti lang nang bahagya ang bata. "Okay lang, ate. Magaling na ako bukas." Alam ni Lyra na hindi iyon totoo. Alam ng kanilang ina na hindi iyon totoo. Ang bukas ay isang salitang matagal na nilang pinanghahawakan pero tila hindi kailanman dumarating. Nang makatulog na si Bunso, inabot ng kanyang ina ang isang nakatuping papel mula sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Isang hospital bill. Tiningnan ni Lyra ang mga numero. Kumirot ang kanyang dibdib. Ang halaga para sa operasyon sa puso ni Bunso. Isang halaga na kahit pagsama-samahin pa niya ang kanyang sahod sa loob ng 10 taon ay hindi niya kayang bayaran. "Tumawag na naman ang ospital kanina," mahinang sabi ng kanyang ina. Ang pagod ay bakas sa kanyang boses. "Kailangan na daw. Kailangan na." Hindi sumagot si Lyra. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa baybayin. Umupo siya sa isang malaking bato kung saan ang mga alon ay marahang humahampas. Dito siya laging pumupunta kapag pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang dibdib. Tumingala siya sa langit. Ang mga bituin dito ay hindi kasing liwanag ng mga ilaw sa Makati. Tila mas malayo, mas mahirap abutin, at nagsimula siyang kumanta. Ang awit ng kanyang ama. Ang tanging pamana nito sa kanya. Isang awit tungkol sa isang mangingisda na nangangarap na makahuli ng isang perlas para maibigay sa kanyang mahal. Kumanta siya hindi para sa kahit sino, kundi para sa sarili niya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo, humahalo sa alat ng hangin. Bawat nota ay puno ng kanyang sakit, kanyang pag-aalala, kanyang kawalan ng pag-asa. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa kanyang bulsa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan niya ito. "The offer is 10 times your annual salary. Enough for Bunso surgery. Please reconsider." Natigilan si Lyra. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mga salitang yon ay parang isang kidlat na gumuhit sa madilim na gabi. Isang nakakatakot na paanyaya, isang napakabigat na pag-asa. Ang presyo ng isang kanta, kapalit ng buhay ng kanyang kapatid. Bumukas ang pinto ng penthouse office ni Doña Celia Monteverde nang walang katok. Hindi na nag-abala si Vincent na kumatok. Wala nang oras para sa mga formalidad. Bawat segundo ay mahalaga. Naabutan niya ang matriarka na nakatayo malapit sa malaking bintanang salamin, tanawang kumikinang na syudad sa ibaba. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit ramdam ni Vincent ang bigat ng presensya nito sa silid. Ang lamig, ang kapangyarihan. 45 minutes, Vincent, sabi ni Doña Celia, hindi pa rin lumilingon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. "I'm still waiting for your miracle." Lumunok si Vincent, pinilit na patatagin ang kanyang boses. "Mayroon na po akong solusyon, ma'am." Dahan-dahang humarap si Doña Celia. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. Tiningnan niya si Vincent mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "At ano ang solusyong yan?" tanong niya. May bahid ng pangungutya sa kanyang tono. "Did you manage to resurrect Frank Sinatra?" "Hindi po, ma'am," sagot ni Vincent. Lumakad siya palapit. "May nahanap po akong mga awit." Isang kilay ni Doña Celia ang tumaas. At sino naman itong mahiwagang mga awit na ito na magliligtas sa atin sa kahihihiyan? Huminga ng malalim si Vincent. Ito na yon. Ang pangalan niya po ay Lyra May Santos. Isa po siya sa mga staff natin sa dishwashing area.
Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong opisina. Saglit na natigilan si Doña Celia na para bang hindi niya naintindihan ang sinabi ni Vincent. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang hindi nakakatuwa. Isang tawang nagyayelo. "Are you insane, Roxas?" sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin. "You want a dishwasher to sing at a Monteverde wedding?" "Ma'am, please, pakinggan niyo po muna ako." Pagmamakaawa ni Vincent, naramdaman niyang paubos na ang kanyang oras. Narinig ko siyang kumanta. Ang boses niya, iba. Hindi ito tulad ng mga technical singers na naririnig natin. May puso. May kaluluwa. It's real. Real. Ulit ni Doña Celia. Lumakad siya palapit kay Vincent. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "I don't need real. I need perfection. I need prestige." Ang kasal na ito ay hindi isang charity event. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. "At yun na nga po ang punto ko, ma'am." Giit ni Vincent. Nahanap ang isang lakas ng loob na hindi niya alam na mayroon siya. Lahat dito ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang mga bulaklak, ang pagkain, kahit ang mga ngiti ng bisita, lahat ay kalkulado. Ang boses ni Lyra, iyon ang magbibigay ng katotohanan, iyon ang maaalala ng mga tao. Tinitigan siya ni Doña Celia, isang mahabang sandali. Sinusukat siya. Tinitimbang ang kanyang mga salita. "Ilang taon ka na sa kumpanya, Vincent?" Biglang tanong nito. 10 taon po, ma'am." "At sa 10 taon na yon, natutunan mo kung paano ako mag-isip." Sabi niya. "Alam mo na ayoko sa lahat ay ang mapahiya. Ang ipusta ang pangalan ng pamilya ko sa isang bagay na hindi sigurado." Tumango si Vincent. "Alam ko po." "Then you know that what you're asking is impossible." Dito na. Ang huling barahan ni Vincent, ang lahat o wala. "Kung mabigo po ako," sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at hindi nanginginig. "Kung hindi magustuhan ng mga bisita ang pagkanta niya, tatanggapin ko po ang lahat ng sisi. I will tender my resignation immediately at sisiguraduhin kong hindi na ako makikita sa industriyang ito. I will disappear." Muling natahimik si Doña Celia. Tumingin siya sa mga mata ni Vincent, hinahanap ang anumang bahid ng pag-aalinlangan. Pero wala siyang nakita, kundi desperasyon at isang kakaibang paniniwala. "Fine," sabi niya sa wakas. Ang salita ay matigas at malamig. Isang kanta. Pagkatapos ng isang kanta, kung marinig ko ang kahit isang bulungan ng pagkadismaya mula sa mga bisita, ikaw mismo ang mag-e-escort sa kanya palabas ng stage. At pagkatapos, diretso ka sa office ko para pirmahan ang resignation letter mo. Maliwanag? "Opo, ma'am, napakaliwanag po." Sagot ni Vincent. Nakahinga siya ng maluwag, kahit na ang kasunduan ay parang isang espada na nakaamba sa kanyang leeg. "Then get her, and pray to whatever God you believe in, Vincent, because you will need it." Bumalik si Vincent sa kanyang opisina. Ilang minuto lang ang lumipas, may kumatok sa pinto. Pumasok si Lyra. Ang kanyang mga mata ay namumugugto, ngunit ang kanyang tindig ay iba na. Wala na roon ang takot na nakita ni Vincent kanina. Napalitan iyon ng isang tahimik na determinasyon, isang determinasyong isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Hindi na siya nagsalita. Tumango lang siya kay Vincent, isang tango na nagsasabing oo. Ilang sandali pa, dinala ni Vincent si Lyra sa isang maliit na lounge kung saan naghihintay si Doña Celia. Nakatayo ang matriarka, suot ang kanyang eleganteng evening gown. Tiningnan niya si Lyra mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay malamig at mapanuri. Sinusuri nito ang gusot sa uniforme ni Lyra. Ang pagod sa kanyang mga mata, ang kalyo sa kanyang mga kamay. Walang sinabi si Doña Celia. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang salita ng panghuhusga. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita ito.
Ang boses ay walang anumang emosyon. Tingnan natin kung sulit ka sa oras ko. Sumunod si Lyra kay Sir Vincent sa isang pinto sa gilid ng hallway. Sa isang iglap, tila pumasok siya sa ibang mundo. Ang tahimik na pasilyo ay napalitan ng isang magulo ngunit organisadong kaguluhan. Mga taong naka-headset na mabilis na naglalakad, mga babaeng may hawak na mga damit na nagkikislapan, at ang mahinang tunog ng orkestra na nag-aayos ng kanilang mga instrumento. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at hairspray, isang amoy na sobrang dayo sa pang-amoy ni Lyra na sanay sa sabon at chlorine. Naramdaman niya ang daan-daang mga mata na nakatutok sa kanya, o baka guni-guni niya lang yon. Pero sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay isa siyang multo na naligaw sa isang palasyo. Ang kanyang simpleng uniforme na kulay abo at puti na kanina lang ay malinis at maayos sa kanyang paningin, ngayon ay tila isang maruming basahan sa gitna ng karagatan ng sutla at satin. Automatiko siyang napayuko, tinitingnan ang dulo ng kanyang mga luma ngunit malinis na sapatos. Ayaw niyang salubungin ang tingin ng kahit sino. "Dito tayo," bulong ni Vincent. Ginagabayan siya patungo sa isang sulok malapit sa gilid ng entablado. Habang naglalakad sila, narinig niya ang mga bulungan. Mahihina, ngunit sapat na para marinig niya. "Sino yan? Teka, di ba siya yung tagahugas?" Ang salitang tagahugas ay binigkas ng may pag-aalinlangan na parang isang maruming salita na hindi dapat binabanggit sa lugar na yon. Kumirot ang puso ni Lyra. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inulit sa kanyang isip ang isang pangalan. Para kay Bunso. Para kay Bunso. "Huwag mo silang pansinin," sabi ni Vincent, na para bang nabasa nito ang kanyang iniisip. Inabutan siya nito ng isang bote ng tubig. "Para sa'yo." Nang kunin niya ito, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang saglit lang, naramdaman ni Lyra ang init mula sa palad nito, at sa gulat ay bahagya niyang binawi ang kanyang kamay. Napayuko siyang muli, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Salamat po, sir," sabi niya, halos hindi marinig. Tumangulang si Vincent at may kinausap na isang staff na may headset. Naiwan si Lyra na nakatayong mag-isa sa sulok, yakap-yakap ang bote ng tubig na para bang ito ang tanging bagay na pamilyar sa mundong yon. Dahil sa kuryosidad na may halong takot, dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng makapal na kurtina ng entablado. Ang kanyang paghinga ay halos maputol. Isang dagat ng mga di kilalang mukha, mga babaeng nagkikislapan sa alahas, mga lalaking mukhang makapangyarihan sa kanilang mga barong at suit. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier ay sumasayaw sa kanilang mga kopita ng alak. Ang bulungan ng kanilang mga usapan ay parang isang ugong na nakabibingi. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Paano siya kakanta sa harap ng mga taong ito? Sila ang mga taong pinagsisilbihan niya mula sa malayo, mula sa likod ng mga pader. Ngayon, ilalagay siya sa kanilang harapan para husgahan. "Iha," napatalon si Lyra sa gulat. Isang matandang lalaki na nakapormal na suit ang nakangiti sa kanya. Ito ang konduktor ng orkestra. "Handa ka na ba? Anong kakantahin mo? Anong key?" Natulala si Lyra. Key? Wala siyang alam sa mga ganoon. Ang tanging alam niya ay ang kantang paulit-ulit niyang inaawit gabi-gabi para patulugin si Bunso. Ang kantang nag-iisa niyang alaala sa kanyang ama. Ang awit ng mangingisda po." Sagot niya, ang boses ay nanginginig. "Hindi ko po alam ang key." Ngumiti lang ang maestro, isang ngangiting nakakaintindi. "Huwag kang mag-alala. Magsimula ka lang. Sasabayan ka namin." Bumalik si Vincent sa kanyang tabi. "Okay ka lang?" Umiling si Lyra. Pero bago pa siya makapagsalita, isang lalaking may hawak na mikropono ang umakyat sa entablado. Ang host,
Nagsimulang tumahimik ang mga tao, nagsimulang mag-iba ang mga ilaw. Naramdaman ni Lyra na may marahang humawak sa kanyang likod para igiya siya. Oras na. Ang puso niya ay tila gustong umakyat sa kanyang lalamunan. Ang bawat ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng sarili niyang puso. Mula sa entablado, narinig niya ang malakas at masayang boses ng host. And now, ladies and gentlemen, for a very special performance, mula sa gilid ng entablado, pinanood ni Vincent si Lyra na humakbang palabas sa liwanag. Sa ilalim ng nakatutok na spotlight, si Lyra ay tila isang nawawalang ibon na napadpad sa isang gintong hawla. Ang kanyang uniforme ay tila mas lalong naging kulay abo. Ang kanyang pagayuko at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay kitang-kita kahit mula sa malayo. Narinig ito ni Vincent bago pa man niya makita. Una, isang bulungan. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang buong ballroom ay napuno ng mahihinang tunog ng pagtataka at pagkalito. Sino yan? Isn't she one of the staff? Anong nangyari kay Isabella Cruz? Naramdaman ni Vincent ang paglamig ng kanyang dugo. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Ang bawat isa ay isang tusok ng pagdududa, isang suntok sa kanyang plano. Tumingin siya sa VIP table kung saan nakaupo si Doña Celia Monteverde. Ang mukha ng matriarka ay parang isang maskarang gawa sa yelo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nakita ni Vincent ang pag-igting ng kanyang panga. Ang marahang pagkunot ng kanyang noo. Hindi ito pagkalito. Ito ay galit. Purong, nagyeyelong galit. Isang kahihiyan. Sa mata ni Doña Celia, ang pagtayo ng isang tagahugas sa entablado ng kanyang pamilya ay isang malaking kahihiyan. Itinaas ni Doña Celia ang kanyang kamay, isang bahagyang senyas lamang. Ngunit sa mundo ng mga Monteverde, ang isang bahagyang senyas ay isang utos na hindi maaaring suwain. Agad na lumapit sa kanya ang hepe ng security. May ibinulong ang matanda. Pagkatapos, tumingin ito ng diretso kay Vincent. Isang tingin na nangangako ng kaparusahan. Sa entablado, hindi pa nagsisimulang kumanta si Lyra. Ang unang nota mula sa piano ay biglang naputol. Ang spotlight ay biglang namatay. Iniwan si Lyra sa halos dilim. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. "Sir Vincent!" sabi ng hepe ng security sa kanyang likuran. "Pinapatawag po kayo ni Ma'am Celia. Ngayon na." Naramdaman ni Vincent na parang may humigop sa lahat ng lakas sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa VIP table. Bawat hakbang ay parang milya ang layo. Ang mga tingin ng mga bisitang nadadaanan niya ay parang mga karayom. Pagdating niya sa harap ni Doña Celia, hindi niya magawang itaas ang kanyang paningin. "Tumingin ka sa akin, Roxas." Ang boses ni Doña Celia ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya. Dahan-dahan, itinaas ni Vincent ang kanyang ulo. "Anong kalokohan ito?" tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "I gave you a chance to fix this mess, not to make it worse. Paano mo nagawang bastusin ang pangalan ng pamilya ko sa ganitong paraan? How dare you turn my family's wedding into a circus?" Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang mas masakit pa ay ang katotohanang sinabi niya ito sa harap ng iba pang miyembro ng pamilya at ilang mahahalagang bisita na nakaupo sa parehong mesa. Isang pampublikong pagpapahiya. "Ma'am, I can explain?" "Explain?" putol ni Doña Celia. "Wala ka nang dapat ipaliwanag. You are a fool." Vincent, isang mangmang na nakalimot kung saan siya lumingon. Itinuro niya si Lyra na nakatayong mag-isa at nalilito sa entablado. "At iyan ang pinakamalaki mong pagkakamali." Tumingin si Vincent kay Lyra. Nakayuko ito. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nakikita niya ang unti-unting pagbagsak ng kahit anong natitirang tapang sa katawan nito.
Gusto niyang tumakbo palapit dito, hilahin ito paalis sa entablado, at ilayo sa lahat ng mapanghusgang mga mata. Ngunit hindi siya makagalaw. Tila siya isang estatwa na binuhusan ng semento. Ang kanyang puso ay nadurog para sa dalaga at para sa sarili niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tumingin si Doña Celia sa paligid, sa mga nagbubulungang bisita, tila nag-iisip. Pagkatapos, kinuha nito ang maliit na radyo mula sa security. "Let her sing one song," sabi nito sa radyo. Ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad na umalingaw-ngaw sa mga earpiece ng buong event staff. "Let's finish this joke!" Ibinaba nito ang radyo at muling tumingin kay Vincent. Ang kanyang mga mata ay walang awa. "Isang kanta, Vincent. At pagkatapos, tapos na kayong dalawa." Sa isang iglap, muling bumukas ang spotlight, diretsong nakatutok kay Lyra. Ang buong ballroom ay tumahimik, naghihintay sa biro na magsisimula. Tumingin si Vincent kay Lyra sa entablado. Ang puso niya ay sumisigaw sa sakit at pagsisisi. "I'm sorry, Lyra." Bulong niya sa hangin. "I'm so sorry." Pakiramdam ni Lyra ay nasa gitna siya ng isang bangungot. Ang biglaang pagpatay ng ilaw, ang nakabibinging katahimikan na sinundan ng mas malakas na bulungan, ang pagtawag kay Sir Vincent. Lahat ay malinaw na senyales. Ito na ang katapusan, isang malaking pagkakamali. Nakatayo siyang mag-isa sa dilim, nanginginig, gusto niyang tumakbo, magtago sa pinakamalapit na sulok at wag nang lumabas kailanman. Ang bigat ng tingin ng daan-daang tao ay parang isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Halos hindi na siya makahinga. Bunso. Ang mukha ng kanyang kapatid ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mahina nitong pag-ubo, ang pag-asang nasa mga mata nito tuwing sinasabi niyang gagaling din ito. Hindi siya pwedeng tumakbo kahit para lang sa isang kanta. Kahit ang kapalit nito ay ang kahihiyan ng buong buhay niya. Nang biglang bumukas muli ang spotlight, napapikit siya sa tindi ng liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi na niya tiningnan ang mga mukha sa ibaba. Hindi na niya hinanap si Sir Vincent o ang nakakatakot na si Doña Celia. Ipinikit niyang muli ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang isipan, bumalik siya. Bumalik siya sa baybay ng Baseco, sa amoy ng maalat na hangin, sa tunog ng mga alon, sa alaala ng kanyang ama na nakaupo sa buhanginan habang tinuturuan siyang awitin ang paborito nitong kanta. Huminga siya ng malalim at kumanta. Ang unang nota ay nanginginig, mahina, halos hindi marinig. Ngunit sa halip na pagtawanan, ang buong ballroom ay mas lalong tumahimik. "Ang dagat ay payapa, aking sinta." Isang simpleng linya, isang simpleng melodiya, walang anumang palamuti o birit na karaniwang naririnig sa mga profesional na mang-aawit. Ngunit meron itong isang bagay na wala sila, katotohanan. Ang bawat salita ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kanyang boses, na kanina lang ay nanginginig sa takot, ay unti-unting nahanap ang kanyang lakas. Ang lungkot na nararamdaman niya, ang pangungulila sa kanyang ama, ang pag-aalala para sa kanyang kapatid, lahat ay isinalin niya sa musika. Nagpatuloy siya sa pagkanta, ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin, nawawala sa sarili niyang mundo. Hindi niya namalayan na ang mga bulungan ay tuluyan ng huminto. Ang mga tingin ng pangungutya ay dahan-dahang napalitan ng pagtataka. Ang kwento ng kanta, isang mangingisdang naglalayag sa gabi, nangangarap na makabalik sa kanyang nag-iisang pag-ibig, ay tila humaplos sa puso ng bawat isang nakikinig. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Vincent ang pagbabago. Ang mga bisitang kanina lang ay nagtatawanan, ay ngayon ay nakatungo, nakikinig ng mabuti. Ang ilan ay napapapunas ng kanilang mga mata. Ang orkestra, na nagsimula bilang simpleng saliw,
ay ngayon ay buong pusong sumasabay sa damdamin ng kanyang boses. At si Doña Celia Monteverde, ang reynang bakal. Nakatitig ito kay Lira, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang maskara ng galit sa kanyang muka ay nabasag. Sa ilalim nito, may isang bagay na lumabas, isang bagay na kahawig ng kalungkutan, ng panghihinayang, na para bang ang simpleng awit ni Lira ay gumising sa isang matagal ng natutulog na alaala sa kanyang puso. Nakita ni Vincent ang isang butil ng luha na marahang gumulong sa pisngi nito. Para kay Vincent, ang pagbabagong yon sa mukha ni Doña Celia ay mas matamis pa sa anumang palakpakan. Nang matapos ni Lira ang huling nota, ang kanyang boses ay naglaho sa hangin. Isang segundo ng perpektong katahimikan. Pagkatapos, isang palakpak, sinundan ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang buong grand ballroom ay umalingaw-ngaw sa isang malakas, dumadagundong na palakpakan. Hindi ito ang magalang na palakpak na ibinibigay sa mga entertainer. Ito ay isang palakpak na nagmula sa puso. Isang pagkilala, isang paghanga. Dahan-dahang iminulat ni Lira ang kanyang mga mata. Sinalubong siya ng mga taong nakatayo, nakangiti, pumapalakpak para sa kanya, ang tagahugas. Isang nanangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong nangiti. Ngunit ang sandaling iyon ng tagumpay ay biglang nabasag. Ang malaking pinto sa likuran ng ballroom ay bumukas ng malakas. Pumasok si Isabela Cruz. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Kasunod ang kanyang manager na si Marco. Nagmartsa siya papunta sa harap na para bang pag-aari niya ang lugar. Anong ibig sabihin nito? Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Sapat na para marinig ng lahat kahit walang mikropono. Itinuro niya si Lira na natigilan sa entablado. Sino ang babaeng yan na kumakanta ng kanta ko? Ang dumadagundong na palakpakan ay namatay na parang isang kandilang biglang hinipan. Natigilan si Vincent. Ang kanyang puso na kanina lang ay puno ng pag-asa ay biglang bumagsak sa kanyang sikmura. Ang pagdating ni Isabela Cruz ay parang isang bagyo na pumasok sa isang payapang silid. Handang wasakin ang lahat. Anong ginagawa niya dito? Bulong ni Vincent sa sarili. Bago pa man siya makakilos, nagmarcha si Isabela papunta sa harap. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang manager na si Marco ay mabilis na sumunod sa likuran niya. Sinusubukang pakalmahin siya, ngunit walang epekto. Ang buong atensyon ng mga bisita at ng media ay natuon sa kanila. Ang sandali ng tagumpay ni Lira ay ninakaw sa isang iglap. Kanta ko yan, sigaw ni Isabela. Itinuturo si Lira na parang isang kriminal. Isang unreleased original composition. At itong babaeng to, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pandidiri. Itong basahan na to, ninakaw niya. Isang malakas na hiyawan ng gulat ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tumingin si Vincent kay Marco, umaasang aayusin nito ang gulo. Ngunit ang nakita niya ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Sa isang saglit, bago pa man makabawi ang manager, nakita ni Vincent ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi galit, kundi takot. Isang dalisay na pagkasindak. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Agad na ipinalit ni Marco ang isang maskara ng propesyonal na pagkagalit. Totoo ang sinasabi ni Miss Cruz, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Lumapit siya sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa host. Ang kantang narinig ninyo ay isang copyrighted material. Matagal na naming pinaghahandaan ito para sa kanyang susunod na album. Hindi namin alam kung paano nakuha ng babaeng ito ang isang kopya, pero sisiguraduhin naming mananagot siya sa batas. Hindi makapaniwala si Vincent sa kanyang naririnig. Anong nangyayari? Paanong... Tumingin siya kay Lira.
Nakatayo lang ito sa entablado, maputla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi, hindi po. Ang mahina niyang tanggi ay nalunod sa sunod-sunod na flash ng mga kamera. Ang mga reporter na kanina lang ay pumapalakpak ay ngayon ay parang mga buwitreng dumumog kay Lira. Miss, totoo bang ninakaw mo ang kanta? Sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Empleyado ka ba ng hotel? May sabuatan bang nangyayari? Napaatras si Lira, nalulula sa mga tanong at sa mga kumikislap na ilaw. Nanginginig siya, hindi alam ang gagawin. Ang kanyang simpleng pangarap na makatulong sa kapatid ay naging isang pampublikong bangungot. Tumingin si Vincent kay Doña Celia. Ang bahagyang paglambot sa mukha nito kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay ang mukha ng isang reyna na ang kaharian ay sinalakay. Ang kanyang reputasyon, ang pangalan ng Monteverde, ang lahat ay nasa panganib dahil sa isang malaking eskandalo. Security! Utos ni Doña Celia, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Kunin niyo ang babaeng yan. Alisin niyo siya sa paningin ko. Now! Agad na kumilos ang mga gwardiya, paakyat sa entablado para kunin si Lira. Sandali! Sigaw ni Vincent. Automatikong humakbang pasulong para protektahan si Lira. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, pero alam niyang hindi niya maaaring hayaan na mangyari ito. May mali. Ramdam niya ito. Ngunit bago pa siya makalapit, isang kamay ang pumigil sa kanyang braso. Si Marco. Huwag kang makialam, Roxas. Bulong nito. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Ang nangiti sa kanyang labi ay hindi abot sa kanyang mga mata, na ngayon ay madilim at puno ng pagbabanta. She's a liar, mariing sabi ni Vincent. Ngumisi si Marco. Patunayan mo. Pinanood ni Vincent na parang sa isang slow motion ang paghatak ng mga gwardya kay Lira, pababa ng entablado, habang patuloy na nag-flash ang mga kamera. Walang awa. Walang sino mang tumulong. Humarap siyang muli kay Marco, puno ng galit at pagkalito. Bakit mo ginagawa to? Sumandal si Marco palapit sa kanya. Ang kanyang hininga ay amoy alak. Back off, Roxas. Ulit nito. Mas mabagal at mas may diin. Or I swear, I will drag you and this entire hotel down with her. Dinala si Lira ng mga security guards sa isang silid na hindi pa niya napapasukan kailanman. Malamig ang silid. Malawak. May isang malaking kama sa gitna at isang bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. Ang sahig ay nababalutan ng malambot na carpet at ang mga pader ay may mga nakasabit na mamahaling painting. Isa itong luxury suite, ngunit para kay Lira, ito ay isang kulungan, isang magandang kulungan. Marahan siyang umupo sa gilid ng kama, yakap-yakap ang sarili. Ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi pa rin nawawala. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga nangyari kanina. Ang mga palakpak, ang pagdating ni Isabella Cruz, ang mga akusasyon, ang mga flash ng kamera, ang mga matang mapanghusga. Bakit? Paano nangyari na ang kanta ng kanyang ama ay pag-aari na pala ng isang sikat na bituin? Hindi niya maintindihan. Ang tanging alam niya ay ang kantang iyon, ang nag-iisa niyang kayamanan. Ang koneksyon niya sa isang nakaraang hindi na niya maaaring balikan. At ngayon, kahit iyon ay inaagaw mula sa kanya. Binuksan niya ang telebisyon. Ang kanyang mukha ang agad na bumungad sa kanya. Isang litratong kuha habang hinihila siya ng mga gwardya. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng takot at pagkalito. Sa ilalim nito ay may mga salitang tumatak sa kanyang isipan. Singer wannabe. Nanggulat sa kasal ng mga Monteverde. Pinatay niya ang TV. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Masyado na siyang maraming ibinigay sa gabing ito. Hindi na niya ibibigay pa ang kanyang mga luha. Maya-maya, may marahan na kumatok sa pinto. Lira?
Ang boses ni Sir Vincent, isang bahagi niya ang nakaramdam ng kaunting pag-asa. Nandito siya, siguro, para tulungan siya, para sabihing naniniwala ito sa kanya. Pasok po, mahinang sabi niya. Pumasok si Vincent, ngunit hindi ito ang Vincent na inaasahan niya. Ang kanyang mukha ay pagod at puno ng pag-aalala, at iniiwasan nito ang kanyang tingin. Kumusta ka? Tanong nito, nakatayo malapit sa pinto, na parang nag-aalangang lumapit. Hindi sumagot si Lyra. Ano pa bang sasabihin niya? Na durog siya. Napakiramdam niya ay nilamon siya ng isang halimaw na hindi niya alam kung paano lalabanan. Nagpatuloy si Vincent. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. May utos si Doña Celia. Kailangan mong manatili dito. Huwag kang makikipag-usap sa kahit sino, lalo na sa media. Hayaan mo lang na lumipas ang issue. Tumingin si Lyra sa kanya. Hindi makapaniwala. Hayaan lang na lumipas? Sir, pinagbibintangan po nila akong magnanakaw. Alam ko, Lyra, pero mas malaki ang gulong ito kaysa sa inaakala natin. Sabi ni Vincent, sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ni Lyra ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Awa. Kailangan nating mag-ingat para sa kapakanan ng lahat. Para sa kapakanan ng hotel. Pagtatama ni Lyra, ang kanyang boses ay biglang naging malamig. Hindi sumagot si Vincent, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Naramdaman ni Lyra ang isang bagay na nabasag sa loob niya. Ang kaunting pag-asa na kanyang pinanghawakan ay nagkadurog-durog. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataon, ang lalaking humila sa kanya, palabas sa anino, ay siya ring lalaking nagtutulak sa kanya pabalik sa dilim. Sir Vincent, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi na sa takot, kundi sa pagkadismaya. Naniwala po ako sa inyo. Ang mga salitang yon ay tila isang suntok para kay Vincent. Nakita ni Lyra ang sakit na dumaan sa kanyang mga mata. Tumalikod ito, hinarap ang bintana. Pasensya na, Lyra, sabi nito. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Minsan, kailangan nating pumili ng laban na kaya nating ipanalo. Nang mga sandaling iyon, ang marangyang silid ay tila naging mas malamig. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay mas malayo pa kaysa sa distansya ng Makati at Baseco. Biglang nagring ang lumanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Tumatawag ang kanyang ina. Agad niya itong sinagot. Nay, bakit po? Anak, Lyra, nasaan ka? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pag-aalala. May mga lalaking hindi namin kilala dito sa labas. Nagtatanong tungkol sa'yo. Kinukunan nila ng litrato ang bahay natin. Nanlamig ang buong katawan ni Lyra. Tumingin siya kay Vincent, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang bagong uri ng takot. Sir, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pamilya ko. Naintindihan agad ni Vincent ang ibig niyang sabihin, ang banta ni Marco. Napagtanto ni Lyra ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi na lang ito tungkol sa isang kanta. Hindi na lang ito tungkol sa isang eskandalo sa media. Ang kaligtasan ng kanyang pamilya ay nakataya na. Ang umaga ay sumikat, ngunit para kay Vincent, ang dilim ng nakaraang gabi ay nanatili. Hindi siya nakatulog. Ang bawat pagpikit niya ay nagbabalik sa mga imahe ni Lyra. Ang pag-asa sa mga mata nito bago kumanta, ang takot ng akusahan siya, at higit sa lahat, ang matinding pagkadismaya nang iwan niya ito sa silid. Naniwala po ako sa inyo. Ang mga salitang iyo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, isang masakit na paalala ng kanyang kaduwagan. Binuksan niya ang telebisyon sa kanyang opisina habang nagtitimpla ng kape. Ang balita tungkol sa wedding scandal ng mga Monteverde ang pangunahing laman ng bawat channel. At doon, nakita niya si Marco, ang manager ni Isabella,
na kalmadong sumasagot sa mga tanong ng press sa isang impromptu interview sa labas ng hotel. "Kami po ang biktima dito," sabi ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng malalim na pagkadismaya. Isabella is devastated. Ang isang obra na pinaghirapan niya ay bastang ninakaw at ginamit sa isang napakadesperadong paraan. Pagkatapos ay ipinakita ang isang segment tungkol kay Lyra, isang exclusive report. Ipinakita ang mga larawan ng kanilang bahay sa Baseco. May mga panayam sa ilang mga kapitbahay na binayaran para magbigay ng mga negatibong komento. "Yang si Lyra, ambisyosa yan. Lagi naming naririnig kumanta yan. Nagpapapansin, gusto talagang sumikat." Pagkatapos, isang source na malabo ang muka ang nagsalita. "May nag-utos po sa kanya na gawin yan. May malaking sindikato sa likod niyan na gustong sirain ang pangalan ng mga Monteverde at ni Miss Isabella Cruz." Pinatay ni Vincent ang TV. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isang sindikato? Isang organisadong paninira? Si Lyra? Ang babaeng nanginginig sa takot kahit sa paghawak lang ng isang kopita? Imposible. Ang buong kwento ay masyadong perpekto, masyadong malinis. Isang propesyonal na trabaho. Isang kampanya para sirain hindi lang ang reputasyon ni Lyra, kundi ang buong pagkatao niya. Muli niyang naalala ang pagbabanta ni Marco sa kanya. "I will drag you and this entire hotel down with her." Ang takot na nakita niya sa mga mata nito nang unang marinig ang kanta ni Lyra. May mali. May isang bagay na itinatago si Marco. Umupo si Vincent sa harap ng kanyang computer. Sa ilalim ng utos ni Doña Celia, dapat ay wala siyang gagawin. Dapat ay hayaan niyang mamatay ang issue. Ngunit hindi na kaya ng kanyang konsensya. Pumunta siya sa security archives ng hotel. Hinanap niya ang CCTV footage mula sa service hallway noong gabi ng kasal. Napanood niya ulit ang sandaling una niyang narinig, ang boses ni Lyra. Nakita niya ang sarili sa video, nakatayo, nakikinig. At nakita niya si Lyra sa loob ng dishwashing area, kumakanta habang nagtatrabaho. Ang kanyang pag-awit ay hindi isang pag-iensayo. Ito ay isang bagay na natural. Isang bagay na totoo. Ang katotohanan yon ay hindi maaring pekein. Hindi ito ang kilos ng isang taong may masamang balak. Hindi pa siya kontento, sinimulan niyang mag-research online. Hinanap niya ang pangalan ni Marco de Luna. Sa una, puro mga artikulo lang tungkol kay Isabella Cruz ang lumalabas. Ngunit naghukay siya ng mas malalim. Binuksan ang mga lumang forum at mga blog tungkol sa music industry. At doon may nakita siya. Isang post mula 10 taon na ang nakalipas. Isang maliit na thread tungkol sa mga ghostwriters sa industriya. May isang anonymous user na nagbanggit sa pangalan ni Marco. Kilala yang si De Luna. Magnanakaw ng kanta. He preys on small, unknown musicians. Bibilhin niya ang kanta sa murang halaga. O minsan, hindi nababayaran. Tapos irerehistro niya sa pangalan niya. Marami nang nabiktima yan. Nanlamig si Vincent. Isang magnanakaw ng kanta. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Pero may nag-udyok sa kanya. "Hello? Si Mr. Vincent Roxas po ba ito, ma?" Isang boses ng isang matandang lalaki. Nanginginig. Puno ng pag-aalinlangan. "Ako nga po ito." "Sino po sila?" Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, nagsalita muli ang lalaki. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Napanood ko po ang balita tungkol sa kantang Ang Awit ng Mangingisda." Napatuwid ng upo si Vincent. "Ano po ang tungkol doon?" "Mr. Roxas," sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay nababasag. "Kilala ko po kung sino talaga ang nagsulat ng kantang yan at hindi po si Isabella Cruz o si Marco de Luna." Huminga ng malalim ang matanda. "Alam ko po ang katotohanan tungkol sa kantang yan at tungkol sa ama ni Lyra May Santos."
May kumatok sa pinto ng suite ni Lyra. Inaasahan niyang isa sa mga hotel staff na nagdadala ng pagkain o baka si Sir Vincent ulit. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nanlamig ang buo niyang katawan. Si Marco de Luna. Nakatayo sa kanyang harapan, may isang ngasang ngiti sa labi na hindi abot sa kanyang mga mata. Sa likuran nito ay may dalawang malalaking lalaki na nakatayo na parang mga pader. Lyra May Santos, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may nakatagong lason. Pwede ba tayong mag-usap? Sinubukan ni Lyra na isara ang pinto, ngunit mabilis na hinarangan ito ng paa ni Marco. Dahan-dahan itong pumasok sa silid na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang dalawang lalaki ay nanatili sa labas ng pinto, isang tahimik na banta. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Lyra. Umatras siya hanggang sa maramdaman niya ang malamig na salamin ng bintana sa kanyang likuran. Isang simpleng bagay lang, iha, sabi ni Marco. Umupo ito sa isang silya at ipinatong ang isang leg folder sa mesa. Isang pirma. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay isang dokumento. Ito ay isang public apology. Aaminin mo lang na nagsinungaling ka, na ginawa mo ang lahat para sa atensyon. At hihingi ka ng tawad kay Miss Isabella Cruz at sa mga Monteverde. Tinitigan ni Lyra ang papel. Hindi makapaniwala. Hindi ko gagawin yan. Gagawin mo, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas. Kumuha siya ng isang brown envelope mula sa kanyang suit at inilapag ang laman nito sa mesa. Mga litratong kuha mula sa malayo. Ang kanyang ina na naglalaba sa labas ng kanilang bahay. Ang kanyang kapatid na si Bunso na naglalaro kasama ang ibang mga bata. Ang bawat litrato ay malinaw, masyadong malinaw. Ang pamilya mo, sabi ni Marco, ang bawat salita ay isang banta. Maganda ang komunidad ninyo sa Baseco. Maingay, magulo, mahirap bantayan. Maraming aksidente ang maaaring mangyari. Naramdaman ni Lyra na parang may humigop sa lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Ang takot na naramdaman niya sa entablado ay walang-wala kumpara sa terror na gumagapang ngayon sa kanyang buong katawan. Huwag niyo silang idadamay dito. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kung ganoon, pirmahan mo na to, sabi ni Marco. Itinutulak ang papel at isang pluma palapit sa kanya. Pagkatapos mong pumirma, aalis kami. Babalik sa normal ang lahat. Maglalaho ka sa balita. At magiging ligtas ang pamilya mo. Simple lang, hindi ba? Tinitigan ni Lyra ang pluma. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang pirma niya, kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang pagpipilian. Samantala, sa penthouse office, kaharap ni Vincent si Doña Celia. Vincent, dumating na ang desisyon ng board, sabi ng matriarka. Ang kanyang boses ay pagod at mabigat. This scandal is costing us millions per day. Ang mga sponsor ay nagbabantang umalis. Ang reputasyon natin ay dinudungisan. Ma'am, huwag ka nang magsalita, putol ni Doña Celia. Inilapag niya ang isang dokumento sa kanyang mesa. Kaparehong-kapareho ng dokumentong hawak ni Marco. Ito ang solusyon. A public apology from the girl. Nakausap na ng mga abogado natin ang kampo ni Isabella. Pumayag sila. Kapag napirmahan na ito, tapos na ang lahat. Tinitigan ni Vincent ang papel. Ang puso niya ay parang pinipiga. At kung hindi siya pipirma, tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Kung ganoon, wala tayong pagpipilian kundi idiin siya, sabi ni Dosa Celia. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang bato. Sasampahan natin siya ng kaso para sa paninira. It will be a long and ugly fight, but the Monteverde name will be cleared. At ikaw, Vincent, dagdag niya, dahil ikaw ang nagsimula ng gulong ito, kailangan mong siguraduhin na pipirma siya. This is your final task. Pagkatapos nito,
Tapos na ang kontrata mo sa atin. Isang ultimatum. Papirmahin si Lyra at matatanggal sa trabaho o huwag siyang papirmahin at panoorin siyang makulong habang siya ay matatanggal pa rin sa trabaho. Isang impyerno. Kahit saang anggulo tingnan. Hawak ang dokumento. Naglakad si Vincent papunta sa suite kung nasaan si Lyra. Pakiramdam niya ay isa siyang berdugo na naglalakad patungo sa kanyang bibitayin. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya ang eksena. Si Lyra, nakatayo malapit sa mesa, maputla at nanginginig. At si Marco, nakangisi na parang isang ahas. "Ah, Mr. Roxas," sabi ni Marco. "Tamang-tama ang dating mo. Pinipilit ko lang si Lyra na tanggapin ang magandang alok natin." Nakita ni Vincent ang mga litrato sa mesa. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lyra. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang takot na matanggal sa trabaho, ang takot sa mga Monteverde, lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang nag-aalab na galit. Hindi niya pinansin si Marco. Lumapit siya kay Lyra. Nakita niya ang pluma sa kamay nito, malapit nang lumapat sa papel. "Huwag." Isang salita lang. Ngunit ang bigat nito ay sapat na para patigilin ang lahat. Tumingin sa kanya si Lyra, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at luha. Hindi inilabas ni Vincent ang dokumentong dala niya. Sa halip, marahan niyang kinuha ang pluma mula sa kamay ni Lyra at ibinaba ito sa mesa. "Huwag kang pipirma ng kahit ano," ulit niya, mas malinaw, mas matatag. Humarap siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng determinasyon. "May plano ako." Nawala ang nangisi sa mukha ni Marco. Tumingin si Lyra kay Vincent. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. "Anong plano?" tanong niya. Tumingin si Vincent ng diretso sa mga mata ni Marco. Isang tingin na nangangako ng laban. Isang plano para sunugin kayong lahat. Pagkaalis ni Marco at ng kanyang mga tauhan na nag-iwan ng isang huling masamang tingin, hinarap agad ni Vincent si Lyra. "Mag-impake ka ng ilang gamit," sabi niya. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng urgensya. "Kailangan nating umalis dito." "Saan po tayo pupunta?" tanong ni Lyra. Medyo nalilito pa rin sa bilis ng mga pangyayari. "Sa isang lugar kung saan hindi ka nila mahahanap," sagot ni Vincent. "May tinawagan akong dating security personnel ng hotel. Mapagkakatiwalaan siya. Magbabantay siya sa pamilya mo sa Baseco. Pero dito, kailangan nating kumilos ng mabilis." May tiwalang sumunod si Lyra. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Dinala ni Vincent si Lyra sa isang maliit at lumang coffee shop sa isang sulok ng Quiapo, malayo sa karangyaan ng Makati. Isang lugar na hinding-hindi siya hahanapin ng mga Monteverde o ni Marco. Sa loob, isang matandang lalaki ang naghihintay sa kanila. Maputi na ang kanyang buhok at kulubot na ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. "Mang Ruben," bati ni Vincent. "Vincent," sagot ng matanda. Tumingin siya kay Lyra at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kamukhang kamukha mo ang iyong ama, iha." Napatingin si Lyra sa matanda. "Kilala niyo po ang tatay ko?" "Si Carding," sabi ni Mang Ruben. "Hindi lang kilala. Magkumpare kami. Magkasama kaming nangarap na maging musikero noon." Inilabas ni Mang Ruben ang isang bagay mula sa kanyang lumang shoulder bag, isang cassette tape. Bago pa man siya pumalaot sa huling pagkakataon, kwento ng matanda. "Iniwan niya ito sa akin." Sabi niya, "Ingatan ko raw." Ito raw ang pruweba na sa kanya ang kantang iyon. Ni-record namin ito sa isang maliit na studio sa Raon. Gamit lang ang isang gitara at ang kanyang boses. Walang nakakaalam nito kundi kaming dalawa. Inabot niya ang tape kay Vincent. "Nang makita kita sa balita, Vincent," sabi ni Mang Ruben, tumingin kay Vincent.
Naalala ko ang tatay mo, ang iyong ama, ang nag-iisang tumulong sa akin nung ako'y nagigipit. Utang ko sa kanya ang buhay ko, ang pagtulong sa'yo at sa anak ni Carding. Ito ang kabayaran sa utang na yon. Habang nag-uusap sila, ang cellphone ni Vincent ay tahimik na nagre-record ng audio. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na humanap si Vincent ng isang audio service shop na kayang i-convert ang lumang tape sa digital format. Habang naghihintay, ginawa niya ang kanyang pangalawang hakbang. Tumawag siya sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa IT department ng isang malaking kumpanya. Isang henyo sa computers. "Tol, kailangan ko ng pabor," sabi ni Vincent sa telepono. "Malaki at delikado?" "Ano yon?" sagot ng kaibigan. "Kailangan kong ma-recover ang isang deleted email mula sa server ng kumpanya ni Isabella Cruz. Imposible yan, pre, at iligal." "Alam ko," sabi ni Vincent. "Pero buhay ng isang tao ang nakataya dito. At may inutang ka pa sa aking pabor, tandaan mo?" Nagkaroon ng mahabang katahimikan. "Sige," sabi ng kaibigan sa wakas. "I-send mo sa akin ang detalye, pero isa lang ang pagsubok ko. Pag hindi gumana, wala na tayong magagawa." Ang sumunod na 2 oras ay ang pinakamahabang 2 oras sa buhay ni Vincent. Ngunit sa wakas, dumating ang 2 bagay na hinihintay niya. Una, ang email mula sa audio shop. Naka-attach ang isang MP3 file. Pinakinggan niya ito. Ang boses ng ama ni Lyra, malinaw at hindi maikakaila. Kumakanta ng ang awit ng mangingisda. Ang ebidensya. Pangalawa, isang mensahe mula sa kanyang kaibigan sa IT. Walang salita. Isang screenshot lang. Isang screenshot ng isang email na ipinadala ni Isabella sa isa niyang kaibigan noong araw ng kasal. "Sis, you won't believe what I'm about to do. I'm canceling my gig at the Monteverde wedding. LOL. It's the perfect revenge against Rico's family for stealing that business deal. Their wedding will be ruined. Can't wait to see their faces." Ito na. Ang baril na umuusok. Ang motibo. Hawak ang lahat ng ebidensya. Bumalik si Vincent sa hotel. Hindi na siya nagtago. Dumiretso siya sa kanyang opisina at nagsimulang tumawag. Sa media, sa mga blogger, sa lahat ng reporter na nag-cover ng issue. "This is Vincent Roxas of Monteverde Grand Hotel," sabi niya sa bawat tawag. "I am holding an emergency press conference in 1 hour at the main ballroom. I will reveal the truth. Please be there." Pagkatapos, tinawagan niya ang opisina ni Doña Celia. "Pakisabi kay ma'am, kailangan niyang pumunta sa ballroom at pakisabi na imbitahin niya si Miss Isabella Cruz at si Mr. Marco de Luna. Sabihin niyo, may sorpresa ako para sa kanila." Bago bumaba, pinuntahan niya si Lyra na pansamantala niyang itinago sa isang bakanteng staff locker room. Nakaupo ito ninenerbiyos. Lumuhod siya sa harap nito para maging magkapantay ang kanilang mga mata. "Handa ka na ba?" tanong niya. Tumango si Lyra kahit na bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. "Trust me one last time," sabi ni Vincent. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Magkasama silang naglakad papunta sa ballroom. Pagbukas ng pinto, sinalubong sila ng isang gubat ng mga kamera at mga reporter. Sa isang mesa sa harap, nakaupo na si Isabella at Marco. Mukhang kampante at mayabang. Sa kabilang dulo, si Doña Celia, ang mukha ay isang blangkong pader. Huminga ng malalim si Vincent. Ito na ang katapusan. Manalo o matalo. Umakyat siya sa podium, hinarap ang lahat. "Salamat sa inyong pagdating," simula niya. "Nandito ako ngayon para sabihin sa inyo ang katotohanan." Nakatayo si Lyra sa gilid ng podium, bahagyang nasa likuran ni Sir Vincent. Ang bawat flash ng kamera ay parang isang maliit na pagsabog sa kanyang paningin. Ang bulungan ng mga tao ay isang nakabibinging ugong. Pakiramdam niya ay muli siyang nasa entablado noong gabing iyon, hinuhusgahan. Ngunit sa pagkakataong ito, may pagkakaiba. Hindi na siya nag-iisa.
Sa loob ng ilang araw, nagsimula si Vincent. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malakas. Umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang malaking kasinungalingan ang ipinaniwala sa publiko. Nakita ni Lyra si Marco at Isabella sa kanilang mesa. Ngumingisi si Isabella, habang si Marco ay prenteng nakasandal sa kanyang upuan na para bang nanonood ng isang nakakatuwang palabas. Pinaniwala tayo na si Miss Lyra May Santos. Nagpatuloy si Vincent, lumingon ito saglit sa kanya, isang tingin ng suporta. Ay isang magnanakaw at isang sinungaling. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung sino ang tunay na sinungaling. May isinaksak si Vincent na USB sa laptop na konektado sa malaking sound system ng ballroom. Ang isyong ito ay nagsimula sa isang kanta, sabi niya. Kaya nararapat lang na magsimula rin tayo sa isang kanta. Isang click. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa katahimikan. Isang boses na halos isang dekada nang hindi naririnig ni Lyra, ngunit kailanman ay hindi niya malilimutan. Ang boses ng kanyang ama. Ang magaspang ngunit puno ng damdaming tinig nito, sinasabayan ng isang simpleng gitara, ay kumakanta ng ang awit ng mangingisda. Ang orihinal, ang totoo. Napahawak si Lyra sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng luha. Hindi na niya ito napigilan. Sunod-sunod itong pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang bawat nota ay isang alaala. Ang bawat salita ay isang yakap mula sa nakaraan. Tumingin siya sa mesa ng mga akusado. Nawala ang nangisi sa mukha ni Isabella. Napalitan ito ng pagkalito. Ngunit si Marco ay parang isang taong nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Nahuli. Iyon ang itsura ng isang taong nahuli. Nang matapos ang kanta, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang narinig ninyo, sabi ni Vincent, ay ang orihinal na recording ni G. Eduardo Carding Santos, ang yumaong ama ni Lyra. Ni-record 10 taon na ang nakalipas, bago pa man makilala sa industriya si Mr. Marco de Luna. Isang malakas na hiyawan ng gulat ang maririnig mula sa mga reporter. Agad na itinutok ang lahat ng kamera kay Marco. That's a fake! Madaling gumawa niyan. Sigaw ni Marco. Tumayo siya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Kung ganoon, kalmadong sabi ni Vincent, baka ito ay hindi peke. Binaling niya ang atensyon ng lahat sa malaking screen sa likuran ng podium. Sa isang click, lumabas doon ang screenshot ng email ni Isabella. Malaki, malinaw, nababasa ng lahat. The perfect revenge. Their wedding will be ruined. Can't wait to see their faces. Kung ang recording ay isang suntok sa sikmura ni Marco, ang email ay isang bombang sumabog sa mukha ni Isabella. No, that's not real. Nahack ako. Sigaw ni Isabella na patayo rin ang kanyang mukha ay nagahalo sa galit at panik. Sinubukan niyang magsalita pa, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang mga reporter ay nagkagulo, nagsisigawan ng mga tanong. Ang perpektong imahe ng dalawa ay nagkalamat at tuluyang nabasag sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang nanatiling tahimik. Si Doña Celia Monteverde. Pinanood ni Lyra ang matanda. Sa buong panahon, hindi nito inalis ang tingin kay Vincent at sa mga ebidensyang inilalabas nito. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang mata ni Lyra at ang mata ni Doña Celia, nakita ni Lyra ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Dahan-dahang tumayo si Doña Celia. Ang kanyang pagtayo ay sapat na para patahimikin ang buong silid. Naglakad siya, hindi papunta sa mga reporter, hindi papunta kay Isabella. Naglakad siya paakyat sa podium. Huminto siya sa tabi ni Vincent at Lyra. Hinarap niya ang lahat.
Ang Monteverde Corporation. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na walang sino man ang maglalakas loob na suwain ay itinayo sa pundasyon ng integridad. Tumingin siya kay Lyra, isang tingin na puno ng kahulugan. Nagkamali ako. Nagpadala ako sa takot na madungisan ang aming pangalan. At sa proseso, halos ako na mismo ang dumungis dito. Humarap siyang muli sa mga tao. The Monteverde Corporation stands for integrity. Ulit niya, mas malakas, mas may diin. And today, we stand with Lyra May Santos. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa buong ballroom. Sa pagkakataong ito, hindi lang para sa isang kanta, kundi para sa katotohanan. Tumingin si Lyra kay Vincent. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiti ng tagumpay at ginhawa. Ngumiti siya pabalik. Ang kanyang mga luha ngayon ay luha na ng pasasalamat. Ngunit hindi pa tapos si Doña Celia. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Marco at Isabela, na ngayon ay parang mga basang sisiw na hindi alam kung saan pupunta. Ang kanyang tingin ay naging malamig na parang yelo. At para sa inyong dalawa, sabi niya, ang kanyang boses ay isang pangako ng kaparusahan. Magkita tayo sa korte. Ang mga sumunod na araw ay parang isang ipo-ipo. Ang balita tungkol sa Monteverde Press Conference ay sumabog na parang isang bomba sa buong bansa. Ang kwento ni Lyra, ang dishwasher diva na tinawag nila, at ang pagbagsak ni na Isabela Cruz at Marco de Luna ay naging laman ng bawat pahayagan, bawat TV show, at bawat usapan sa social media. Mula sa kanyang opisina, tahimik na pinanood ni Vincent ang lahat ng ito. Nakita niya ang pag-cancel ng mga endorsement ni Isabela. Nakita niya ang mga kasong isinampa ng iba pang mga musikero laban kay Marco. Ang imperyong binuo nila mula sa kasinungalingan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, ang hinahanap ni Vincent ay katahimikan. Isang hapon, isang linggo matapos ang press con, nakatanggap siya ng tawag, isang imbitasyon para pumunta sa penthouse office. Inaasahan niyang ito na ang kanyang huling araw. Handa na siya. Inihanda na niya ang kanyang resignation letter sa kanyang mesa. Ngunit nang pumasok siya sa opisina ni Doña Celia, iba ang kanyang naabutan. Walang mga abogado, walang board members. Si Doña Celia lang, nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa labas ng bintana. Umupo ka, Vincent, sabi nito. Hindi lumilingon. Umupo si Vincent. Ang katahimikan ay mabigat, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng galit. Iba na. Kilala mo ba si Antonio Roxas? Tanong ng matanda. Natigilan si Vincent. Ang ama ko po. Alam ko, sabi ni Doña Celia. Sa wakas ay humarap ito sa kakanya. Sa mga mata nito, nakita ni Vincent ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang bakas ng panghihinayang. He was our family driver for 20 years. Ang pinakatapat na empleyadong nagkaroon kami. Pero tinanggal niyo po siya, mahinang sabi ni Vincent. Tumango si Doña Celia. Yes, I fired him. May nawawalang alahas noon at lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. It was my late husband's decision. Isang desisyong pinagsisihan ko habang buhay. Ilang taon matapos siyang umalis, nalaman naming isa pala sa mga kasambahay ang nagnakaw. Pero huli na ang lahat. Hindi na namin siya mahanap para humingi ng tawad. Tumingin si Doña Celia nang diretso sa mga mata ni Vincent. Ang ginawa mo nung isang linggo. Ang pagtayo mo para kay Lyra. Ang paglaban mo para sa katotohanan, kahit na ang kapalit nito ay ang karir mo. Iyon ang klase ng integridad na mayroon din ang iyong ama. He would have been very proud of you. Naramdaman ni Vincent ang pag-init ng kanyang mga mata. The board wanted you fired, pagpapatuloy ni Doña Celia. But I told them, kung aalisin nila ang nag-iisang tao sa kumpanyang ito na may paninindigan, ako mismo ang magpapasara sa hotel na ito. Inilapag niya ang isang folder sa mesa. Hindi ito isang termination letter.
Isa itong kontrata. "Congratulations, Mr. Roxas," sabi ni Doña Celia. "You are the new Chief Operating Officer of Monteverde Grand Hotel." Kinabukasan, hindi sa hotel pumunta si Vincent. Nag-drive siya papunta sa isang tahimik na sementeryo sa probinsya. Sa harap ng isang simpleng lapida, umupo siya. Inilabas niya ang isang kopya ng pahayagan. Sa front page, nakasulat ang headline, "New Coup of Monteverde Hotel Vows, New Era of Integrity." "Tay," bulong ni Vincent, hinahaplos ang malamig na marmol. "Nalinis ko na po ang pangalan niyo." Samantala, nakatanggap si Lyra ng isang makapal na sobre sa kanilang bahay sa Baseco. Galing ito sa Monteverde Foundation. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, isang sulat. Isang sulat na nagsasabing siya ang napiling maging scholar para sa isang full scholarship sa pinakaprestihiyosong music conservatory sa bansa. Tuition, allowance, lahat ay sagot na. Napasigaw siya sa tuwa at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina at si Bunso. Sa unang pagkakataon, ang hinaharap ay hindi na isang madilim na pasilyo, kundi isang bukas na pinto na puno ng liwanag. Nang dapit hapon na yon, nagkita sila ni Vincent, hindi sa isang magarang restaurant o sa lobby ng hotel. Nagkita sila sa baybay ng Manila Bay, kung saan tanaw ang paglubog ng araw, walang masyadong salita. Umupo lang sila sa isang seawall, pinapanood ang pagkulay kahel ng langit. Ang lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na. Ang natitira na lang ay isang tahimik na pag-unawa, isang koneksyon na nabuo sa gitna ng apoy. "Salamat, Sir Vincent," basag ni Lyra sa katahimikan. "Vincent na lang," sabi niya, nakangiti. "Salamat din sa'yo, Lyra. Tinuruan mo akong alalahanin kung ano ang tama." Nagpatuloy ang paglubog ng araw. Iniiwan ang dalawa sa papalapit na dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Ito ay payapa. "Bago ako magsimula sa conservatory," sabi ni Lyra, tumayo siya. "May isa pa akong kailangang gawin. Walang marangyang chandelier o makakapal na carpet. Walang mga bisitang nakagown o mga waiter na may dalang champagne. Ang entablado ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Itinayo sa gitna ng basketball court ng kanilang komunidad. Ang mga ilaw ay mga decolor na bombilya na isinabit mula sa isang poste papunta sa isa pa. Ang mga upuan ay mga monoblock chair na hiniram mula sa barangay hall. Pero para kay Lyra, ito ang pinakamagandang entablado sa buong mundo. Ilang linggo matapos ang lahat ng nangyari, bago siya pumasok sa conservatory, may isa siyang hiling, isang libreng konsyerto. Hindi sa Araneta Coliseum o sa Music Museum, dito, sa Baseco, para sa mga taong nakasama niya sa hirap at ginhawa. Ang buong komunidad ay nagtulong-tulong. Ang mga tatay ang nagbuhat ng mga upuan at nagtayo ng entablado. Ang mga nanay ang nagluto ng kaunting merienda. Ang mga bata ang nagdikit ng mga poster na sila mismo ang gumuhit. Nakasulat, "Ang Awit ng Baseco, a free concert by Lyra May Santos." Nang gabing iyon, puno ang basketball court. Ang mga kapitbahay nila, ang mga kaibigan ni Bunso, ang mga tindera sa palengke, ang mga trooper ng jeep, lahat ay nandoon, nakangiti, naghihintay. Mula sa likod ng isang kurtinang gawa sa lumang kumot, sumilip si Lyra. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba, ngunit hindi na ito ang kabang dulot ng takot. Ito ay kaba na may halong tuwa at pasasalamat. Hawak niya ang lumang gitara ng kanyang ama na ipinaayos niya. Ito na lang ang gagamitin niya ngayong gabi. Wala ng orkestra. Siya lang at ang kanyang musika. "Handa ka na, ate?" tanong ni Bunso, na ngayon ay mas malakas na at hindi na gaanong umuubo. Nakatakda na ang kanyang operasyon sa susunod na buwan. Salamat sa tulong na ibinigay ng Monteverde Foundation. Ngumiti si Lyra at ginulo ang buhok ng kapatid. Handa na. Huminga siya ng malalim
at lumabas sa entablado. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang sumalubong sa kanya. Hindi ito kasing ingay ng palakpak sa hotel, pero mas totoo, mas mainit. Bawat palakpak ay parang isang yakap. Umupo siya sa isang silya sa gitna ng entablado at inayos ang gitara sa kanyang kandungan. Tumingin siya sa mga mukha ng mga taong nasa harapan niya. Nakita niya ang kanyang ina, umiiyak sa tuwa. Nakita niya si Mang Ruben na kasama sa mga nanonood. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng mga kabataang katulad niya. At sa isang sulok sa likuran, nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya si Vincent. Nakasandal ito sa puno, nakasimpleng polo shirt lang, hindi na mukhang isang mataas na ehekutibo. Nakangiti ito, isang tahimik na manonood sa kanyang tagumpay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumango ito sa kanya. Isang tango na nagsasabing, "Kaya mo yan." Ngumiti si Lyra at nagsimula siyang tumugtog. Hindi niya kinanta ang awit ng mangingisda. Sa halip, kinanta niya ang mga bagong awit na isinulat niya. Mga awit tungkol sa kanilang buhay. Isang awit tungkol sa amoy ng dagat sa umaga. Isang awit tungkol sa ingay ng mga batang naglalaro sa eskinita. Isang awit tungkol sa pangarap na kasing lawak ng karagatan. Ang kanyang boses ay lumipad sa gabing iyon. Hindi na nanginginig, hindi na nagtatago. Ito ay malaya. Ito ay puno ng pag-asa. Para sa huli niyang kanta, tumingin siyang muli sa mga tao. Ang kantang ito, sabi niya sa mikropono, ay para sa ating lahat. Para sa lahat ng nangangarap, kahit gaano pa kahirap ang buhay. Para sa lahat ng naniniwala na kahit sa pinakasimpleng tahanan, maaring magmula ang isang tinig na kayang baguhin ang mundo. At kinanta niya ang awit ng kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang awit ng kalungkutan. Sa kanyang tinig, ito ay naging isang awit ng pag-asa, isang awit ng pagbabalik, isang awit ng tagumpay. Habang siya ay kumakanta, ang kamera ay dahan-dahang lumalayo. Mula sa entablado, sa mga nanonood, pataas, hanggang sa makita ang buong komunidad. Isang maliit na kumpol ng mga bahay sa tabi ng dagat. Ngunit sa gitna nito, may isang maliwanag na ilaw. Isang entablado at isang tinig. Isang tinig na nagsimula sa dilim, ngunit ngayon ay naging isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat. Ang awit ng Baseco, ang awit ng bawat Pilipinong nangangarap,